Let's rise slow. I hope everyone's ready and excited to worship this afternoon. Before we start, why don't we greet the person next to you? Say, I'm excited to worship with you today. Come on, bro. Let's just pray. Father, we're so happy for this afternoon. Thank you, Lord, for we have the privilege to gather today and worship. Thank you for your grace, Lord, for it is the reason why we have the confidence to come to you today, Lord. I just pray, Lord, for your presence to fill this place today, and may your name be glorified in this place. So pray in Jesus' name. Amen. Come on, let's worship. You have
Sa'yo ang aming
You're very interested or malapit na kayo makatulog. Pero
So, no choice, hinanap niya si Charlie. At dumating naman si Charlie, after a few minutes, guess what? Siyempre, tumakbo na naman yung generator. Ngayon, after ilang linggo, ay dumating na yung bill. Alam niyo magkano yung sinisigan ni Charlie? 560,560. Wow. Na-upset si Henry. Few minutes, almost kalahat, more than half a million. Tinawag niya sa office si Charlie. Sabi niya, bakit naman ganun? Tagaan naman masyado. Sabi ni Charlie, alam niyo, Mr. Ford, parang napatakbo ko in few minutes, so I charge you 560 pesos. Pero para malaman mo kung anong generator at paano ang gagawin ko, that's 560,000 pesos. That's why wisdom is wealth, knowledge is power. Agree? Ayun. Nalate pala ako ng sino. Okay. Pero kasabihan na ang hindi marunong at hindi niya alam na hindi siya marunong ay hangal. Iwasan mo siya. Meron siya. Pero namang marunong ay hindi marunong, ngunit hindi niya alam na siya ay hindi marunong, isa siyang bata. Pero ano siya? Meron namang marunong ay hindi marunong pala, pero alam niya marunong siya. Ano kaya siya? Siya ay natutulog, gisingin niya siya. Pero yung marunong at alam niyang marunong siya, ang gagawin natin? Sundin siya. Of course, yun. Okay. Alam niyo ba, ang pananampalataya ay napakahalaga. Actually, we receive healing, miracles, we receive impossible, we see invisible. Pero alam niyo ba, ang pananampalataya, ang karunungan ay mahigit pa doon. Sapagkat ang pananampalataya ay nagbawagi ng maraming labanan, subalit ang karunungan ay nagtatayo ng tahanan. Right? Sabi sa Proverbs 9:1, wisdom has built her house. Pero alam niyo ba, ang faith is so important. Because faith is the currency of heaven. Without faith, you cannot please God. You cannot even enter heaven without faith. Pero kung faith at faith lang ang alam nyo, miracle after miracle lang ang alam nyo, imbis na tamasahin natin ang biyaya ng Diyos sa karunungan. Yun ang pag-pray natin, hindi lang tumigil sa faith. Isang limbawa, with faith, we can be healed. Right? Ikaw ng breakthrough ang ating mga dinadala ng mga inaalagaan ng sakit. Pero with wisdom, we can have a knowledge and ability to live a healthy lifestyle. Ay, ang gusto nyo, yung gumagaling o yung tuloy-tuloy ang paglakas ng ating katawan. Di ba? Yun ang wisdom ang nahanap natin. Okay, tingnan natin ang halimbawa sa buhay ni Joseph. Si Joseph, sa pananampalataya, ay nanatili sa bilangguan. Nag-prosper siya sa loob ng jail. Pero sa karunungan niya, siya ay nakarating sa palasyo. Right? At alam niyo ba, sa pananampalataya, tayo ay makakalaya sa ating mga strongholds. Pero sa wisdom, tayo ay maglalaro. At mararating natin kung anong pinangakong destiny sa atin na Diyos. Kaya sa Acts 6:3, makikita natin na hindi lang hinahanap nila ang mga tao na puno ng Holy Spirit, kundi ang mga tao na puno ng wisdom. Kasi maraming mga Kristiyano, napakalakas ng faith, pero kulang ng wisdom. While faith is important, our God is also a God of wisdom. Kaya meron tayong Proverbs, Ecclesiastes, Job, at saka Song of Solomon. Because even Christ was full of wisdom. Amen? Si Henry
Henry Cloud, Dr. Henry Cloud, out of Proverbs, ay nag-grouping siya ng tatlong klaseng uri ng tao. Okay, number one, wise. Alin kaya yung fool dito? Okay, ito, fool. At yung isa ay evil. Okay. So, dinescribe niya yung wise o marunong, bukas sa puna, bukas sa feedback, at umuunlad. Napakadaling niyang pakisamahan. Kasi, pag may sinabi ka, mahal mo lang yung pride. Ang mahalaga is, natututo siya. Okay, engaging with them fosters growth and improvement. Okay, how about yung foolish? Yung foolish naman, naku po, ang hirap sabihin na suggestion. Ayaw magbago. At alam mo, yung foolish resist feedback, blame others, and do not change unless faced with consequence. Pag may nangyari na, yun na mali. Eh tayo pa sabihin na mali siya. Kaya ang problema rito, you cannot deal with foolish out of love. Hindi pwede love. Dapat, disiplina kasi hangal eh. Kaya yung mga bata natin, yung mga small kids natin, huwag puro na lang lagi, sweet, may kahangalan. Okay, alam mga magulang kung kailan hangalang ating mga anak. Diba? So, kailangan natin ng disiplina. At kung hindi na kukuha sa palo, kasi may mga teenager na minsan college student, minsan effective yung financial support. Yun yung ano natin, gagawin natin, kaya medyo too late na, layo-layo na yung nararating. Pero ganun pa man, hindi natin matitrip ang foolishness with pure love. Kailangan minsan, mayroong sakit. Because pain goes with growth. Siguro alam niyo na yung kwento niya, no? Ngayon hindi na kayo kung ano yan. Okay. So from caterpillar, para magandang pagpaparoon yung dadaanan niya. Okay, yung severe pain, para ka nanganganak. Okay. Ano yung pangatlong category? Evil. The evil person is unique. Hindi siya hangal, siya ay tunay na masama. Alam niyo ang kanyang karakteristik? Gusto niya makasakit ng ibang tao. Anong dapat natin gawin? Sabi ni Dr. Cloud, iwasan. Huwag mo nang sikapin na magbago siya. Hindi mo kakayanin yun. Evil eh. Sakit sa buto yung kasamaan niya. I don't know kung naka-encounter na kayo ganyan. Siguro ako paminsan-minsan. Kasi hindi iwas talaga ako. Kaya hindi ko na masyadong hindi na ako nag-torture. Pero kung may kapitbahay kayong evil, pag sip-sip kayo, baka gusto nyo na lumipan. Kasi ito yung mga terrorists. Hindi ka nasasaktan, hindi siya titigil. We can pray for them, but let God do the rest. Okay? So ngayon, meron namang isang formula si Tony Evans. Out of Proverbs, palagi Proverbs yung ating context for today. So in Proverbs, we talk about knowledge, understanding, and wisdom. Diba? Kung isa confusing, kailan knowledge, kailan understanding, kailan wisdom, diba? Ang sabi niya, kailangan yung knowledge magpakasal sa understanding. At pag nagkaanak, ang tawag sa anak, wisdom. Okay. Kasi yung knowledge, information from school, books, experience, AI, Facebook, social media. Yung understanding, dinadigest mo yung information. Is it good? Is it for me? Okay. Ngayon, yung parunungan, ginagamit mo siya sa buhay mo. Ito, nakita ko, yung ganda ng mga exercise mo. Pero, tinitingnan mo lang, i-imagine mo lang, kung papanaginipan mo. Pero, nagawa mo ba yung exercise? Pag ginawa mo na yun, at nagagawa mo na part of you, that is wisdom in that sense. So, yun yung sinabi ni Tony Evans. Ngayon, let me explore, kasi medyo magulo
tayong matalino, smart, intelligent, bright, sharp. Okay. So, sabi dun sa key traits, siya ay educated, analytical. Nag-iisip, nag-compute, tinitimbang, logical ba? Tapos yung another kind of yung wisdom complex, yung madiskarte, clever, bigo. Okay? Madali siyang mag-respond eh. Ay, walang kuryente yan, gagawin natin. May ilong na. Madiskarte siya. Tinap niya somewhere. Or may binuksan siya something, no? Bigo. Yung hindi siya uubusan ng idea. Okay, palagi siyang stand out. Okay. Puso. Nagamit niyo na ba yung word na ang puso dito? Grabe na isa. Yun, astute, no? Ang sharp ng isip niya. Pag merong deal, ay galing niya, ha? Nakuha niya sa lahat yung ano. Baka ang galing niya talaga, very sharp siya puso. Yung, how about this, sweetie? O what is? Ito yung talaga scholar. Okay, kasi sabi doon, crafty, practical, strategic. Magaling siya sa maling gamit. Pero, ang ay, lumabasa ba? Wise. Ang ating goal for today is to become wise. Okay? Ang sabi doon, insightful, experience, at moral. Moral, upright, righteous, trustworthy. Okay. Ngayon, how do we get wisdom? Okay. Introduction pa lang kinakaraan. Ano? By the way, may godly wisdom at meron din worldly wisdom. Are you aware of that? Okay. By the way, yung worldly wisdom kasi, mapapansin nyo, ang kanyang underlying trait ay merong jealousy at may selfish ambition. Basta may content nun, malamang yun, hindi godly wisdom. Kasi may pait ng pagka-inggit. Ang talino niya, gumagawa siya, pero out of inggit or selfish ambition, may hidden agenda. Sapagkat ang godly wisdom is characterized by purity, is loving, gentle, at all times willing to yield at others, full of mercy, fruit of good works, no favoritism, always sincere, peacemaker. Actually, binabasa ko yung James 3:13-18 sinamaris na. So, at least alam natin yung byproduct, yung pinapagunan niya. Okay, first, how do we get wisdom? Unang-una, syempre, sabi sa Proverbs, sign natin, Proverbs 9:10. 1, 2, ready, begin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Okay. Babasahin ko yun, diba? Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Proverbs 15:33, the fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor. Siguro isa na lang, marami ito, pero nilibig ko lang. Sabi dito, Ecclesiastes 12:13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Pero na-experience lahat ni Solomon, the wisest man on earth, sino? The richest man on earth was Solomon. The most famous king in the world is Solomon. Pero after that, sabi niya, natulog-duluhan, alam mo, isa lang ang promotion ko. Fear God and keep His commandments. Yun lang, wala na, period. Wala siyang binanggit dun sa mga hacienda, mga vacation, wala. It doesn't count actually. So, we will talk about fear of the Lord. Okay. Yung fear of the Lord, very confusing actually. Pero nung magbabalikan mo yung original word ng fear of the Lord, the word was yira, used for the fear of the Lord in Proverbs 9:10.
So, sabi that encompasses a deeper meaning of reverence. Awe and respect towards God, a sense of wonder, amazement, and humility in God's presence. Yung palang meaning ng gira. Di ba kung minsan, bakit kailangan matakot? Hindi mo makatakot si God. Pero totoo, maraming takot kay God. Kasi nga, wala siyang, hindi nila kilala si God. Pero pag nakilala mo si God, parang confusing yung the fear of the Lord. Kasi nga, yung English ngayon, shortcut, ayaw niyang gamitin yung 1, 2, 3, 4 liner dun sa fear of the Lord. If shortcut niya, mali pa. No? Ngayon, yung fear na takot, ito yun, lira is distinct from other Hebrew words like ima, terror, yun yung terror. And pakad, alam ko pakyaw, hindi naman pakad, no? Scared, which convey a sense of fearful dread like in Genesis 3. Nagamit siya, kasi si Adam, hinahanap siya ni God, at siya ay takot na takot kasi may ginawa siyang kalokohan. Diba? Yung word hindi yung lira. Yung ginamit doon ay either ima or pakal. So clear na tayo doon sa fear of the Lord. Okay. Ngayon, doon sa mga nagdadrive, may I know who are driving? Okay, what's one there? Ay, ang dami po, nagdadrive na. Pag nakakita kayo ng pulis, next corner, anong may nangyayari mo sa pakiramdam? Sine-check niyo yung seatbelt ba ako? Ano yung seat ko? Okay. Umiilaw ba? Baka baka magka-problema tayo kasi nakatingin sa iyo yung bigla ka ngayon nag-pray. Lord, bless this law enforcement. Sana po, umasenso ito at hindi mabait sa akin. So parang kine-check mo yung license ko, pinaka-expert na. Parang biglang may nangyayari sa buong katawan mo, right there and there. What is that? Fear. That's fear, right? Because, kung isa may pulis na, may makakatagal ba kayo yung pulis na 4'11", may 6-footer na pulis, pero yung fear, nagbabago ba? Depende sa size. Pero lang yun eh. Kaya maliit, kaya malaki yung fear mo, same. Nag-check ka lahat yung mga sinabi ko, di ba? Basta pulis. Minsan, nakakita ko, security guard pala eh. Security guard, oo. Bigla akong tumino, security guard pa na to. Pero mali yung attitude ko. Pero ang point is, yung authority in the police, what makes us, I have to abide by the rules of LTO, actually, LTO, of traffic. So, ganun yung, in a small way, that's the fear of God, fear of God. May respect tayo sa police. Because, not on his sides. Hindi ka dahil kung siya ba ay kilala mo o hindi. Hindi, may authority siya eh. Diba? Kaya kung minsan, nakakatulong talaga yung maalala natin, sino ba si Lord? Si Lord ay King of Kings, Lord of Lords, Creator of all things, sino pa? Sovereign God, the great judge. Ano pagkakalala natin kay God? That brings reverence and respect. Diba? The God of all creation. Ano pa mga alam natin? He is the great judge who will judge all men. Ako na mga katakas. Sino pa? Of course, He is our eternal and loving Father. Hindi lang siya terror eh. Okay? He is the best friend we could have. He is the good shepherd at siya din ang ating Savior. The Redeemer. Pero kung puro Redeemer at Savior lang ang alam natin, walang reverence, para kayo, ay, bali kami ni Lord. Every morning, nag-TV kami niya. Homeboy ko si Lord. Yan ang problema karamihan kayo. Puro na lang yung relationship. Alam mo, ang lakas ng relationship ko kay God eh. Pero yung relationship is generic. What kind of relationship is that? Toxic, abusive,
malfunction. So, wisdom comes not from relationship. From what? Fear of the Lord. Emotion. Okay, alam mo, feel natin ko sa Lord eh. Talagang iba yung feeling ko eh. Napaka-close kami ni Lord. Pero kung puro yun lang yung alam yung feeling, wala kang magiging wisdom, I tell you. Because the Bible says, it's not emotion, it's not relation, it is the fear of the Lord. Okay, balikan natin yung buhay ni Job. Sabi ng Biblia, nagkaroon ng verdict. Sabi niya, alam niyo ba si Job? May takot sa Diyos si Job. Yung verdict, maging si Satan, inamin niya takot si Job kay God. Kasi matapos dumaan yung katakot-takot na attack sa buhay niya. Nasunod ang bahay, namatay ang mga anak, nagkasakit siya, kulang na lang siya mamatay. At ang masama doon, pati yung kanyang asawa, nakaisa-isa yung best friend. Sabi niya, alam mo, sumpang mo yung Diyos mo. Wala nang mangyayari dyan eh. Pero sabi niya, alam mo, kahit na anong mangyayari sa buhay ko, hindi ko man makumaan ang nangyayari. I trust God, I love God, I serve Him, I respect Him, I adore Him. No matter what happens to my life, because I revere Him. Yun ang fear of God. Diba? Naalala ko tuloy yung matandang ito, meron siyang Red Horse. Alam na kung nakuwento na ata. Pero kumisa kasi ang kwento rito, White Horse. Pero yung aking Red Horse, siguro iba naman yung akin. Kasi meron siyang natatawa. Siguro natin na. Anyway, mahirap siya. Wala siyang property, tubo lang. Tapos yung kapirasong farm, meron siyang Red Horse. Napakagandang Red Horse. Ang tingin niya sa Red Horse na to, tao. E paano ko namang bibenta yung tao? Eh tao to eh. Ang daming offer. Sabi ng kapitbahay, alam mo, parang mamangka, mayaman ka na eh, tutusin eh. Pero hindi mo binibenta, pamayo lang ito. Sabi niya, no, this human being, yan ang sabi ko. Ngayon, pag gising niya, one morning, lumalapit yung kapitbahay. Sabi ko sa'yo eh, talagang hangal ka eh. Pero no, wala ka ng pera, wala ka pang kabayo, ninakaw. Sabi niya, alam niyo, ang bilis yung mga tulog. Wala lang yung kabayo sa tulungan, pero hindi natin alam kung ninakaw. Okay. Puro na puro. Tapos dumating ng 2 weeks, eto na ang ingay, umuusok yung alikabok, ang daming kabayo. Namumuna yung Red Horse. At may kasamang 12 wild horses. At siyempre, alam mo na yung mga marites, lumadag sana lang. Sabi ko sa'yo, pasensya ka na kapag tipan ka namin last 2 weeks. Talaga palang blessed na blessed ka. Pero isa naging 12 at lalo pa pang yayaman, sabi ng mga kapitbahay. Sabi niya, alam nyo, makakabilis nyo talaga magpupuloy. Makakita lang kayo ng 12 kabayo. Hindi natin alam, blessing yan, o hindi natin alam. Who knows? Right? Sabi mo mga kapitbahay, yeah, that's right. Pero inisip nila, ano lang yan, pakambultek lang yan. Alam niya, mayaman siya. Okay. Tapos, after ilang weeks, sinasakyan yung anak niya yung wild horse. Tinitrain, kasi wild eh. Dapat maging tame. Ang problema, nauna na siyang bumagsak, natapakan yung bibig niya, yung kabayo. Ano nangyari? Hindi na naguro. Wow, ito na naman. Ano nang dumating? Wild neighbors, hindi wild horse. Talagang malapit. Siguro nakadumon sila palagi. Ano? Sabi ko sa iyo eh. Anyway, sabi niya, tama ka, hindi nga pala blessing. Actually, pabilag yung mga kabayo. O, sabi niya, kita mo, ang dahil mong kabayo, nabalian ng anak mo. Sabi niya, kita mo na, napakabilis siya talaga kung mag-husga. Hindi natin, ang totoo, nabalian yung anak ko. Pero kung blessing o hindi, o curse, hindi natin sasabi yan. It's too early to say. Tama ba?
sound ko ba dyan? Okay? Doon sa next room. Okay din. Ngayon, so, biglang nagkaroon ng gera. Hindi ko alam kung yung first or second World War. Basta nagkagera. Okay. At nirecruit lahat ng mga lalaki doon sa barangay nila. Alam niyo ba kung ano nangyari? Yung anak niya, disqualified. Hindi pwede, pilay eh. Kaya sabi ng mga kapitbahay, kaya ito na naman. Ang aga-aga, nangyayari. Alam mo, sabi niya, kasensya ka na. Napilali yung anak mo, yung pala blessing. Kasi hindi na-recruit. Nanatili sa iyo. Sabi ng matanda, blessing o hindi blessing is too early to say. No comment. So, anong lesson? Napakahaba ng kwento. Tapos, isa lang yung sabi niya, di ba? It's too early to say. Wala tayo sa position para sabihin, malas, swerte, o blessing, whatever. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Sa isang may takot sa Diyos, kung may nangyayari sa atin, maganda, o hindi talago yung masama, hindi natin pwede sabihin, it's the wrath of God. Ang Diyos ay killjoy, o galit si Lord sa akin, o ako na tayong pinakakawang tao sa mundo. Hindi natin masasabi kung meron tayong takot. Ano nga yung meaning ng takot? Reverence sa God. Di ba? Tama ko. Kasi kilala natin si God eh. Hindi ganun si God. Kaya balikan natin si Joseph. Kanina si Job, ngayon naman si Joseph. Di ba naalala si Joseph? Binenta siya dun sa mga traders. Okay? At pagkatapos, nung siya ay nandun na sa bahay ni Potiphar, ay napag-false accuse pa siya. Siya daw kayo ng mangre-rape. Inakulong lalo siya. Pero alam niyo ba, hindi nagkaroon ng personal na grudge si Joseph kay God. Sapagkat yung pagkakakulong niya doon sa binagduan ay nakilala niya yung katulong ni Pharaoh. Alam niyo ba yung Pharaoh? Yung presidente o prime minister sa panahon natin ngayon. At nagkaroon ng dream at nahulaan niya yung dream noong katulong at hindi siya nakalimutan. Nakalimutan ko pala yung slide. So, after several instances, dahil sa marami siyang na-interpret na dreams at maging yung dream ni Pharaoh ay nahulaan niya din at nagbigay pa siya ng proposal kung paano magiging masagana ang Egypt at lalong yumaman dahil dun sa 7 years na famine. Siya ay naging, alam niyo kung ano naging position niya? Second to the Prime Minister. Imagine mo, sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay nanatili sa dinamiguan at nakapag-interpret ng dreams, suwalit sa pamamagitan ng wisdom, siya ay bigay ng mga practical measures upang sa kalagitnaan ng taguto ay sumagana ang bansang Egypt. Okay, sino dito yung, alam ko marami dito ang galing mag-bake ng cake. Okay, taas na yung kumain ng bake ng cake. So ano binibake nyo? Alam ko marami kayo alam na yung siguro hindi cake, ano? Okay, nakakita kasi ako na nag-bake ng cake. Naalala ko, long time ago. Mother ko nag-bake ng cake. Ano yung mga sangkap? Flour, baking soda, baking powder, sugar, of course. Chocolate, depende kung ano, di ba? Kaya naalala ko, sabi ko, masarap ang cake. Sigurado, masarap itong mga pinagahalo-halo na. Binugtos ko yung baking soda at tinikman ko, kaya ganun pala niya. Ang sama pala ng lasa ng baking soda. Bula-bula. Okay. Kasi mukhang sugar eh. Tama? At tinikman ko rin yung flour, ang lasa. Namumuli pa, walang kalasa-lasa.
Pero how come? Bakit after pinaghalo-halo niya at after ilang hours, ang sarap-sarap nung ano pa yung cake ko? May yan siya, blueberry, ano? Blueberry cake yan. Ice cake. Ay, ayos yan. Okay? So, ganun yung, bakit? Pag pinag-iwa-iwalay ko yung baking soda, sugar, flour, pag itikman mo, it doesn't make sense, right? Pero pag pinaghalo-halo mo na, may olive oil, may chocolate, may blueberry, mga flavor, after 3 to 4 hours, ang sarap-sarap ng cake. Diba? Kaya ang lesson dito, kapag nakakatikim tayo ng baking soda sa ating buhay, ang bilis natin mag-judge. Ang sigwa ng lasa ng buhay ko. Ang pangit talaga. Ayoko na nito. Okay? Diba? Tapos, kumakain tayo minsan, binibake pa lang yung cake, nakaka-few minutes pa lang, binubuksan mo na yung oven, dinudot-dot mo, grabe yung lasa, diba? Parang kadiri, diba? Ganon din ang buhay natin eh. Para bang, hindi pa tayo tapos doon sa 4 hours na baking period, hindi pa umalsa yung cake, at hindi pa sinabi ng baker na, you can now take the cake. Sinisimula lang namin kayo. Ganon din ang buhay natin eh. Ano yun? Yung bits and pieces ng buhay natin, tinitikman natin at nagkakaroon tayo ng fast conclusion, give up na ako. Ayoko na lang Kristyano. Ang pait, ang pakla, whatever, ang yak, di ba? Pero ang buhay Kristyano, parang gusto, di ba sabi ng mga ragda? Ang atin nyo parang masabi, kung you're my first of blessing. Nakaka-relate ba? Okay, good. Okay, ngayon, yung fear of God, naalala nyo si Naomi? Naomi. Okay, saan bang book yun? Book of Ruth. Nung siya ay nanggaling doon sa Canaan ba yun? At bumalik siya sa Israel, siya ay sabi niya, papalitan ko na yung pangalan ko. Wala namang kwenta yung pangalan ko eh. Naomi means pleasant, God is pleasing. Tapos papalitan ko na ng Mara, siguro gusto niya. Kasi mapait ang buhay ko. Pero hindi niya alam at hindi niya nakita, may darating na King David, may darating na Obed, may darating na Matthew. At ano ibig sabihin nun? Yung lineage si Jesus Christ dumaan sa buhay niya. Pero hindi niya na nakita yun. Pero yun ang buhay natin. Napakadali natin upalit ang pangalan. Ano yung silakbo ng ating damdamin, di ba? Di ba? Ibahin na tayo. Hindi na kita anak, hindi na kita kaibigan, hindi ko na Diyos, si Jesus. Ang bilis, di ba? Lapit mo lang yung baking soda, pero naman ang production natin. Okay, let's talk about wisdom in practical of daily living. Kasi what's discussion? Kung hindi mo naman makapagpapagpapan. Knowledge and understanding. Knowledge plus understanding is not automatically wisdom, right? Kailangan mga anak eh. Dapat may baby, di ba? Makasal yung knowledge, makasal kayo yung understanding, nagka-baby ng wisdom. That's application. Okay. I'm sure alam niyo na yung ibig ko sabihin. Wisdom, tinuturuan tayo ng karunungan na tigilan ang pagpapaliban. Ano yung salitang mamaya na, mabits. Okay. Procrastination. Okay. Kasi, when we talk about procrastination, we don't prepare for anything. What if dumating mamaya yung Julia? Sabihin, hindi ka bothered. Pero it's too late. Kasi nandyan eh. Dapat last year ko pa prepare. Kung ikaw ay langgam. Kasi sabi sa Proverbs 6, chapter 6, verse 6 to 8, go to the ant, you sluggard. Ano ba yung sluggard? Masakit ito eh. Kaya hindi mo mag-diretso eh. Tamad. Anyway, sabi ko na. Go to
to daan, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no boss, yet it stores its foods in summer and gathers at harvest. Ano yan? Every time na mag-harvest, anong ginagawa ng an? Okay? Nakakita na ba kayo yung tawag laglam na walang ginagawa? Yung peke-peke. Nakakita na ba kayo? Kasi baka meron kayo nakita, pero ako wala pa eh. Lahat silang may dinadala. At yung boss ba? Wala namang mas malaki, nakapula. Dati pare-parang sila ng sunset. Pag ginagawa mo ayaw, ngayon ito na naman. Okay. Kasi yung mentality ng langgam, matatapos yung summer. Magtatagulan. Kailangan tayo mag-imbak. Walang pressure. Ano yan? Lifestyle nila yun eh. They always think ahead. Sabi nga ni Solomon, wala siyang binanggit na ibang inset. Langgam lang. Grabe, ganda ng ano ni Lord. Because wisdom helps us to see things from heaven's perspective. Babalik mo si Lord. Okay, impake na. Doon na tayo sa gate. Ipon na lang natin maleta. Darating mo si Lord. Okay, that's faith. The faith tells anytime soon Christ will come back. But wisdom says He might come 1,000 years from now. So prepare. Go to school. Save retirement. Mag-aral ka. Magpakadalubhasa. Magpakasal. Magpapamilya. Yun yung wisdom. But faith says anytime soon. Tomorrow. Mamaya. So, magkapartner talaga yung faith at wisdom, right? Okay, i-compare natin ito, napakagandang comparison. Kasi sa Proverbs, ito-compare yung sluggard at saka yung diligent. Okay, tingnan natin yung characteristic ni sluggard muna. Ang dami niya kasi sinabi sa Proverbs. Unang-una, nagpapaliban siya. Bukas na lang yan. Kahit pa namang araw eh. Nagpapabaya ng mga tungkulin. Okay? Mas mahal niya ang tulog. Importante ba tulog? Pero kung minsan ang ginagawa mo, hindi na siya okay. Diba? So, once in a while, once a week, once a month, ang tawag na unlimited tulog, kailangan ng body natin. Pero hindi oras-oras. Okay? Tapos ano pa? Ang katamaran ay nagdudulot ng kahirapan. Alam niyo ba yung meron na ba kayong na-encounter na kasama sa office o kasama sa team? Alam niyo siyang pinapalo up. By the way, na-check na, ano ba? Ano ang nag-ipan computation? Bukas. Tapos after 1 month, checkin mo na, ay by the way, nakupit mo na ba? So, medyo nakalimutan ko eh. At saka busy sa Netflix, sa Disney Plus, okay? Masakit, diba? Pero, kailangan natin yung harapin ang mga bagay nito. Kasi, sinabi ko nila sa Proverbs. Alam niyo ang kadulog-duluhan ng mga tao sluggard? Sabi nito, ang katamaran ay magdudulot ng kahirapan. Kasi hindi naman ang kahirapan galing sa diablo palagi. Minsan, kawawa si Devil lahat ng kahirapan. Kasi talagang nagpipigil pa na ako ng Devil eh. Hindi ako masenso doon eh. Actually, may pattern eh. Yung sinabi ko kanina, hindi lamang sa pananalapi, kundi rin sa kawalan ng kasiyahan at karangalan. Walang fulfillment. Walang karangalan. Yung reputasyon. O parang, ay, siya yan. O nung ano yun yan, parang yan yung trabaho. Ang ganda ng quality ng trabaho. Walang ganun eh. No? Pero on the other hand, ito ang paraan ng mga pagtas. Masigasig, maagap, at may paningin sa inaharap. Para kayo lahat siya. Okay, di ba? Masigasig, maagap, at may paningin sa inaharap. Ang isang taong matalino ay kumikilos, tumutupad sa kanyang mga tungkulin ng higit pa sa standard.
Alam niyo, nag-double mile ka, is 1 mile lang hinihingi sa'yo, bigay mo 3 miles. Sabihin nung nag-exceed ka doon sa usapan natin. No? Okay. Alam mo sa mundo natin, ang daming opportunity. Hindi problema ang trabaho lang. Mahirap makakita, pero hindi problema actually. Kasi, tumingin ka lang, ang daming wanted, kapadala na ng mga offers, at hindi naman kailangan for employment. Maraming news, di ba? Kaya kung ayusin lang natin yung ating mga pananaw sa buhay, ating lifestyle, hingi tayo kay Lord ng direction, ay nakahin tayo ng maayos. Hindi tayo maghihirap. Okay, mahuli yan, tungkol sa wisdom, ay gusto mong bahagi isang area na wala tayong masyadong gagawin kung itatakbo lang. Alam niyo kung ano yun? Kapag tayo ay, sabi rito, sa huli, tandaan ng karunungan ay tumatakas sa puso. Sa halip na makipaglaro dito. Okay, you don't play with temptation. Yung talitang English, flirt. Tama ba? You don't flirt with temptation. Sa Biblia, ang karunungan ay higit tungkol sa moralidad. When you say wise, it refers to morality. Hindi lang yung righteousness, godliness. Okay? Ang pagiging hangal ay madalas na ang katumbas ay pagiging walang takot sa Diyos. Okay. Sabi ng fool, how can I get close to the edge? Paano kaya ako tutulay sa edge? Yung gilid ng bangin o yung gilid ng mataas, tumutulay na doon sa edge para hindi mahulog. Pero ang tanong dapat, how can I stay safe? Dapat hindi na tumutulay sa edge. Dito ka sa gitna. Okay, yun yung kaibahan ng fool at saka ng wise. Okay, wala akong nakikita sa verse sa Bible na bawal na makipag-date sa girlfriend o sa boyfriend ay dalawa lang sa loob ng bahay mo o bahay nila, midnight at nanonood kayo ng Home Alone. Wala yun. Walang verse na gano'n. Tama, basta kasi meron ng verse na gano'n. Wala akong alam eh. Pero wise? Is it wise? It's not a sin that you need. Pero pag sunod-sunod yung mga unwise decision, anong dulo nun? Sin. Diba? Ang alam ko, lahat na nagsabi kong nahulog kami. Actually, hindi ka nahulog. Pinagandaan niyo yun. Sunod-sunod na dalawa lang kayo, nanonood kayo ng Home Alone, Galilis. Pwede sa'yo Home Alone, wala lahat eh. Hindi mo ka siya lahat. Tapos you say, nahulog kami. Really? Nahulog kayo? Anyway, it applies to many things, hindi lang sa girlfriend, sa boyfriend. Naranasin niyo bang mag-drive? Na ganyan. Of course, kami hindi na-drive no, pero wala akong makita mo ka rin. Yun na lang, ano ba yan? Pick up? Actually, pala ganyan nagdadrive siya, dire-diretso sa kanan. Hindi. May dinaanan niya na linya, may guide siya. Nakita niyo yung linya, bawal dito, nag-edge siya, tapos dumaan din siya. Ano yun? Yung may gano'n, dumaan siya doon, tinuloy niya pa, ang sarap dito. Ibang feeling, dumiretso. Sabi niyo, magaling akong driver eh. Hindi naman ako nakanal eh. Hindi na. Makakanal ka, gawin mo ng gawin niya. Subukan mo, nag-counterflow, tapos through 2 lane, ginagawa mong 3 lane. Kanan, dalawa ka. So it talks about many things. Hindi lang driving. Actually, hindi driving ang ibig ko sabihin. Okay, naka-receive ka ng bonus, naka-receive ka ng 13-month pay, naka-receive ka ng raise. Okay, ang ginawa mo. Wow, ang ganda mo. Bagay sa akin ito ah. Peach o pink. Okay. Alam mo, kaya ko itong SUV. Kaya ko itong bilhin.
makapagpunta nga sa Indonesia ba to o sa Thailand. Full family. Ang tanong, okay, kaya mong credit card. Alam mo, kaya mo. Ang tanong, kaya mo bang bayaran? Madali naman mag-backlog eh. Kahabulin ka nga ng mga backlog. Totoo ba? Pinagagawa ka tayo ng backlog eh, di ba? Kaya lang, ang tanong, kaya mo bang bayaran? So, yun din yung na-ditch, yun din yung nakanal. Kasi, pag tinignan mo yung buhay, okay, maximum yung minamax ko. Kaya may credit, 1 million ko, natin ko. Tsak, tsak, tsak. Kaya makakita mo yung, ewan ko ngayon, yung picture yung credit card. Dati meron eh, magalan yung mukha ng credit card eh. Okay, see your card. Nababago na yung itsura ng face niya. Well, namubura na. Sa dalas, ang kaskas. Ngayon, nag-crash yung economy. Nag-devaluate. Nag-gera sa Iraq. Nag-gera sa Ukraine. Yung inaasahan mo na malalaking bill, bumagsak. Paano na yung SUV? Paano yung iPhone 15? Paano yung MacBook? Paano yung travel ko? Ang sarap pa naman. So, magka-crash talaga. Walang natirang panugit. Sinagad-sagad natin eh. Nakanal na talaga tayo. Okay, nakakita na ba kayong verse sa Bible na sabi, bawal pumunta sa coffee shop ang may asawang lalaki kasama ang sekretary. Meron bang ganun verse? Wala. Di ba? O kaya yung boss o yung lalaking may asawa nagpunta ng training o business deal kasama yung mga babae ng staff. 2 weeks. Okay, yung ba? Pero ba nakalagay sa Bible, bawal yun? Pero is it wise? Sa dami nung pakikipagbaka natin sa buhay, dinagdagan mo pa ng ganyan, kaya mo bang manalo? Diba? Is it wise? Ito, hindi na nakakatuwa. Okay. Okay, alam mo, gusto ko evangelize yung mga babasahan ko ng ng gospel. Eh alam mo, sige lang tingin sa'yo, check sa'yo, ay mukhang kahit saan pag-ibay, ma-evangelize na. Ayun. So, ang sabi sa Biblia, sa Proverbs, kapag naramdaman mo na ikaw ay tinutokso, anong dapat mong gawin? Huwag mong evangelize. Pero selfish naman ako. Ang loving, di ba? Kailangan sineshare na natin ang gospel ng mga walang alam sa Biblia, sa Panginoon. Ngayon, ang advice ng Bible, kung ikaw ay tinutokso, ang pinakamaganda mong magagawa, ay lumayo sa bahay niya. Lumayo ka sa malayo. Okay? At kapag dumating na yung confrontation, sabi nga ni Pablo kay Timothy, tumakas ka sa pagnanasa ng good lust o nanasa ng kabataan. Bakit? Dahil may mga bagay na hindi pinili ng Diyos ang tagumpay sa paglalaban. Kundi ang tagumpay ay binibigay sa pamamagitan ng pagtakbo. Run. That's all you can do. Pero some of us run into the situation. Hindi, marunod naman kami ni Billy Graham. At doon, pinalantag ko sa kanyang situation. Shut up! Hindi mangyayari yun. I tell you. Never. Sabi ng karunungan, okay, pag sabi ng karunungan, hindi mo tayo. Okay. Sabi niya, hey, huwag kang pakangal. Maging matalino ka. Lady wisdom. Diba sinasabi niya? Kasi yung wisdom, piners-solify into a lady. Bibigyan kita ng karangalan, bibigyan kita ng kayamanan, bibigyan kita ng mahabang buhay. Gawin mo lang ito. Sundin mo ang pagsaway ng nanay at tatay mo. Sundin mo ang payo ng Diyos. Makinig ka sa pagsaway, sinasabi ng binibining karunungan.
makinig ka sa Diyos, iwasan ang kasamaan. Sabi niya, alam mo, makinig ka sa akin. Nandun ako nung ginagawa ng Diyos ang sanlibutan. I was there. And it was great. I'm just like a person. I want to guide your life. Sabi ng lady this. Kasi there are two kinds of ladies there. Ano yung pangalawang lady? Lady last. Sabi niya, binibining pagnanasa. Pero sabi niya, yun, halika na. May silang buhay eh. Minsan lang ang buhay. Galit pa sa'yo yung misis mo. Okay lang naman. Ang wine sa online. Saka maintindihan ka naman yung God. Minsan-minsan mo naman ito eh. Just be siya sa tatila. Tapos nun, okay na tayo. God will understand you. Kung bigat yung ginagawaan mo, kasi hindi yung pag-asa. Ang tanong, kaninong boses ang susundin mo? Sa iba, obvious. Pero sa iba, obvious. Deny. Ang lambing ng boses ng isa. Parang gusto ko doon. Pero ang tanong, kung aling boses ang susundin mo, yun ang buhay na tatahakin mo. Kaya, ang advice ng Proverbs, i-block, i-meaning, pag-nasa. Block, cancel, delete. Ano pa? Ang pang pwede natin gawin? Ano? Okay. At gagabayan ka ng binibining karunungan sa iyong buhay. Yun ang tamang bukas. Right? Yun ang tamang bukas. We should trust God and His guidance. Alam niyo mga kapatid, wala pwede tayo tumayo. We pray so many things. We pray for career, we pray for future, we pray for God, we pray for wealth, health. Ang dami natin prayer requests. But have you tried praying for wisdom? But you know what? There's no shortcut. Before wisdom, you should pray for the fear of God. There's no shortcut. Let's pray for the fear of God. Only the Holy Spirit can give you the fear of God. Reverence to God, respect, adoration, submission, obedience, commitment, no turning back. So if kung meron dito na nagkasabi, gusto ko niyan, I like that prayer. Give me a piece, an ounce of fear. And the Lord said, if you have that, it goes with the wisdom. Magkasama yun eh. Hindi pwedeng maghiwalay ang fear of God at ang wisdom. Hindi pwedeng magsali yung wisdom at familiarity with God. You know familiarity with God? Hindi naman sila. Hindi pa lang ako sa church. Uwi ko, okay naman eh. Diba? It's not like that. So if you're sincere, you can place your hands to your heart. There's no magic in it. It only signifies before God, Lord, give up na ako. Ang dami ko nang pinalampas na pinasyon. Ang dami ko nang dinilay. Ang dami ko nang failure, temptation, pinakatulan ko lahat. Ang dami ko nang maling decisions. Ang dami ko ng assumption. Ang akala ko, church lang, basa ng Bible, prayer, okay na. But I need to really know you. I want to know you, who you really are. You said you are Son of God, then you are the Son of God. You said you are the only and true living God, then you are. You said there's no other way
to heaven except you. You said you're the living water. You said you are my Savior. You're my Lord. Yes, I believe that, Lord. I want to give and respond to you in reverence. Gusto kitang sambahin. Gusto kitang pagkatiwalaan. Gusto kitang panatilingin sa aking buhay. Number one, in the throne of my life, O God. And you said, when that happens, you will give me wisdom. And I pray for wisdom, O God. Gustusin niyo ako ng katalinuhan galing sa Biblia at galing sa Banal na Espiritu. I want to know, to live the life that you designed. I want to live a life that you have planned for me. Without so many mistakes, without so many failures, without so many regrets, oh God. This time, Lord, help me as I worship you, Lord, to be wise, to lead my family to the family that you designed, Lord, to the life that you have designed. Grant this prayer, oh God, because we trust you. And only by faith, oh God, we can claim that we will always be attached and abiding in your word. Thank you so much, Lord, for this wonderful time with you. Bless us all together. In Jesus' name. Amen. Yan lang po natin ating panakaloob. We are prepared to give for the Lord. So, bagay ito napasa natin. As Paul commanded us, the New Testament po, sabi niya, we give back to the Lord what has given to us. And tayo po, bibigay na masaya at bibigay ayon po sa ating kinasya at ayon po sa biyaya ng Panginoon at pinagkaroon. Salamat din tayo sa ating Panginoon at maging sa mga kasama natin na maaaring nanonood sa online at mga kapatid natin sa ibang bansa. Sila po ay nananalangin at tumutulong at ganoon din sa palagi natin silang kasama at ikipat mo natin sa ating Facebook po, sa ating online service. Kaya minabuti po natin at every Sunday ay meron po tayong live streaming. Kaya pwede po natin balikan yan, hindi na mensahe natin, ay ina-upload po yan, pakikita din po natin yung mga ibang mga announcements po natin. Tayo po natin ngayon, at tayo po ay pasalamat muli sa ating Panginoon. Bago po natin, may closing song natin ang ating mga worship teams. Tapos po, at mamaya ganito tayo po salamat po sa hapon ito, salamat sa inyong salita. Hindi naman po kami natututo kung hindi. Meron kaming Diyos na siya makapangyarihan sa amin. Nagligtas sa amin
sa amin. At habang kami ay narito sa balitan ng mga salita na nagbibigay kayo ng karunungan at kalakasan at gawad sa aming pagbuhay. Salamat po sa bawat isa na dito at palayan po sila. Meron po sila mga prayer request, meron po sila mga dalangin, meron po sila iba ay maaari meron problema, may karamdaman. Maaari po dun sa mga binanggit, maging sa mensahe, struggle po namin at struggle ng inyong mga anak. Pagkakataon po katulad ng hamon kanina, ay pagtiwalaan po namin kayo at ipagtanong sa inyo. Mayroon na dalangin ko ang bawat isa po na meron pong dalangin ngayon. Nakaharapin bukas. Nakaharapin sa susunod na bukas at sa linggong ito. Dalangin ko po, Panginoon, ipagulog ito sa kanila. Ang anuman ang nais niyo at idinadalangin ang kanyang sarili at ang kanyang narawan sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon ngayon, magpakailangan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, everybody say, Amen. God bless you. To the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, He will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever.